Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco. Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Wala sa lugar para sa akin ang kamera na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Meron naman talagang kadahilanan kung bakit kinakailangan talagang i-return to sender. Dahil medyo minadali naman talaga ito kasi hinabol nila yung last session ng Congress. That's why they have to be very careful. What will be their political future come 2028? No? They have basically seen how the Vice President has been very instrumental, particularly during the victory of many of her endorsements. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay, nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ang lahat? At tayo po ay maglalahad naman ng panibagong impormasyon, balitaan, kung saan po ay handa ho tayong tumuwid dito. At kung meron man hong mga binabaluktot na mga impormasyon, dito ho mapapakinggan ang ating pagtutuwid ho mula sa mga baluktot na mga pag-iisip. At yung usapin ho natin ngayon dito ay sabi ho mga kabitaan ng House of Representatives, lalo na ho sa HUADCOM at TRICOM, na madami daw ang mga DDS trolls mga kabalitan, yung mga bayaran na mga vloggers din, sinasabi ho nila. So hindi ho nila ito napapatunayan na mayroon hong troll farms itong DDS or itong kampo ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, dito natin mapapatunayan na yung kanilang mga ginagawang kabalastugan ay sadyang ipinapahid lamang ho sa mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. At ano na naman kaya magiging reaksyon dito ni Au Castro na siya naman ho talaga ang reyna ho ng kasinungalingan diyan sa Malacanang. Kasi laging bukang bibig nito na sinisisi ang administrasyon, dating administrasyon. So, mamaya ipapakita ho natin dito na ito palang administrasyong bungit ay may tinatago palang mga troll. At isa na hong troll dito na booking ho at naban na ho sa social media yung account ho nila ay isang bilyonaryong si Jigger Tanco, mga kabalitaan. Bago pa po ang lahat, huwag kalimutan po, pindutin ang notification bell at buhusan niyo po ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at mag-subscribe na rin sa hindi pa po nakapag-subscribe mga kabalitaan. Diretso hanggang matapos ang inyong panonood dito sa ating video mga kabalitaan. At para ho hindi tayo magurgor, magtulungan ho tayo dito kung talagang mahal na mahal niyo po ang bahay ng Danagan Balita. Buksan niyo po yung notification bell para agad-agad niyo mapapanood. Kasi pag hindi po, yung video hindi niyo po agad-agad mapapanood. Nagkaroon ho tayo ng shadow ban ho dito dahil nga po sa mga bangag vloggers na talagang pati tayo ay gusto na rin gurgurin yung ating munting bahay. At sa ating mga kapatid Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at hindi na tayo magtatagal mga kabitaan. Unahin na ho natin itong nabuking na troll ho ng Bungit Administration, itong si Jigger Tanco, kung saan po meron ho silang propaganda na kung saan kanilang binabatikos, sinisiraan si VP Sara Duterte. At ito po ay nagmamaari ng PR firm na si Jigger Tanco, mga kabalitaan. Ban na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jigger Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM.
Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiiting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Para sa agenda, Joan. So ayun po, booking na booking ho ang troll, mantakin niyo po, bilyonaryo pala ang isa sa mga trolls ni Bongit mga kabalitaan. Tapos sasabihin ho nila na napakadami daw yung mga trolls ng DDS mga kabalitaan. Ang tanong ho ngayon natin dito, nagkabukingan na, malamang kung itong balita na to ay pabor ho sa kanila at sinasabing may troll farms o sabihin natin bilyonaryo na troll ni VP Sara Duterte, baliktarin natin yung sitwasyon. Malamang ho ito ay ipapatawag ho ito sa Huwad Committee na ito mga kabalitaan. Sigurado ho 100%. Ngayon, nabuking ho yung bilyonaryong troll ni Bongit mga kabalitaan dito. Ang tanong po ba natin ay ipapatawag rin po ba ito diyan sa Huwad Committee or sa TRICOM mga kabalitaan para imbestigahan itong sinasabing na ban na account sa social media, itong PR firm ni ito palang account na ginagamit ni Jigger Tangko mga kabalitaan. So, ano kayo magiging reaction ho dito ni Au Castro, yung vlogger diyan sa Malacanang? Di ba? Sabi ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ho nila, binabato, ipinapahid nila sa mga Duterte, ipinapamukha ho nila sa mga inosenteng taumbayan, mamamayan, na sila po inosente ay itong mga DDS supporters at kampo ni Tatay Digong ay mga traidor ho mga kabaitaan dahil marami daw mga trolls. So, nakabukingan na ho. Maliban pa ho na booking ditong bilyonaryong troll ni Bongit na si Jigger Tangko, ay binuking na rin ho ni Duke Frasco ang kabalastugan ni Tambaluslos mga kabalitaan. Siguro, hindi yata yung pangako yata na bibigyan ng ilang milyon ba yun? Allegedly, 150 million. Baka inistagar ni Bongit mga kabalitaan. O di kaya ni Tamba. O baka walang natanggap dahil pangako ay napako mga kabalitaan. So balikan natin dito. O ano ngayon? Hamunin din natin yung Huwad Committee. Hamunin din natin yung TRICOM na paimbestigahan din itong si Jigger Tangko. Dahil sirang-sira na ho, mas lalong nasisira ho dito si Bongit. Sunog na ho mga kabalitaan sa kabalastugan at sa kawalang kwentang Pangulo ng ating bansa. Dahil gumagamit pala ito ng malamang bilyonaryo. Baka may mga pangako na naman to sa gobyerno. Pag nagtagumpay sila, kailangan suportahan yung susuportahan ni Bongit sa darating na 2028 presidential elections dahil ito ay magkakaroon ho ng pwesto sa gobyerno or magkakaroon ng malaking pribilehiyo mga kabalitaan. Pabor ho sa negosyanteng ito. Kaso, nabuking na ho. Naban na ho sa SOCMED ang account nitong ginagamit. Tapos yung mga Huwad Committee, imbestigahan yung mga vlogger na nandyan sa TikTok, sa Facebook at kung saan-saan pa yung basta yung dating Twitter. Ngayon, meron pala lang yung mga account dyan sa TikTok. Hintayin natin kung actionan ba ho ito ng Huwad Committee. Kaso nga lang mga kabalitaan, natapos sa walang kwenta. Ang Huwad Committee dahil hindi ho nila ito napapatunayan na bayad ho ng pogo at narco politicians ang sinasabi nilang mga DDS vloggers mga kabalitaan. Wala ho silang napalaho rito. Humantong na tuloy sa pagmamakaawa, paghihingi ng sorry nitong si Atras Abante na isang banal na aso mga kabalitaan. Di ba?
So sinasayang lang ho nila yung pera kasi ang purpose lang naman nila sa investigasyon na yun ay makaganti lamang ho. Then alam mo nila na existing pa rin ho yung Cybercrime Act, mga kabalitaan, na hindi ho nila ito matitwist. Kasi ganap na batas na ho ito kahit hindi na rin lang pwede itong amyendahan. Kasi ewan ko ba kung sinong naka-advise ho nila, talaga namang pamumulitika ho. Sa mga nangyayari ho ngayon sa mga Duterte ay pamumulitika ho, mga kabalitaan. Ito, booking na booking ho itong si Bungit. Tingnan mo kakapala ng mukha dito ni Bungit. Punong-puno ng harina yung mukha, mga kabalitaan. Ngayon, balikan ho natin dito ang impeachment. Dahil nga po, yung mga tutol na ibalik sa Kamara ang impeachment case, mga kabalitaan, may hamon ho dito si SP Escudero na dumulog na lang kayo sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court naman ho ang tamang venue na makapagsagot ho. Ano mangyayaring resulta, yun din po yung susundin ho natin mula sa Korte Suprema. Ngayon, kayo na naman dumulog ho doon kasi may 5 ho diyang hudas na hindi ho pumabor sa naging mungkahi nitong si Attorney Alan Peter Cayetano. Ewan ko lang kung patapos na ba yung termino niya para ho i-remand doon sa Kamara. Hindi ho pumayag itong 5 mga hudas dyan na alipuris ni Tamba, mga kabalitaan. So ito yung hamon ni Escudero. Pumunta kayo doon sa Korte Suprema. Maghihintay kami kung ano magiging resulta ho ng inyong pagkukumple. Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang, with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Walang pagpapasyang ginawa. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Jesus Escudero matapos magkasundo ang mayorya ng impeachment judges na humingi ng karagdagang impormasyon at sertipikasyon mula sa Kamara. Partikular ito sa patunay na hindi nilabag ng House of Representatives ang 1 impeachment per year na utos ng saligang batas kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng presiding officer ng impeachment court, maaaring gawin ng naturang korte ang motu proprio o ng sarili nito ang pagdedesisyon kaugnay ng hangarin nito. Para sa mga hindi sang-ayon dito, malaya naman anya silang questionin nito sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa kanilang palagay ay may paglabag sa batas. Ngunit ayon kay Senador Escudero, hanggat walang temporary restraining order o kautusan na inilalabas ang Supreme Court ay magpapatuloy sila sa kanilang proseso. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa pinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Dagdag pa ng mambabatas, hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso o saan mang bahagi ng mundo. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Nilinaw din ni Escudero na walang nawalan ng jurisdiksyon. Nakalagay anya sa mosyon na isasagawa ito nang hindi idinidismiss o tinatapos ang impeachment case. Patuloy rin ang proseso ng impeachment trial kung saan ilang dokumento ang inilabas na ng impeachment court. Una na dito ang liham sa Kamara na ipinagbibigay alam sa kanila na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles of impeachment dahil nagawa na ito kahapon at nakonvene na rin ang korte. Bukod dito, nag-issue na rin ang impeachment court ng summons kay VP Sara Duterte. Gayon din ang mga pinagbotohang order ng impeachment court, kabilang na ang pag-remand o pagbalik ng kaso sa lower chamber. Habang inatasan rin ang House Prosecution Panel na magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at pagsampa ng kaso laban kay VP Sara. Pagkatapos makapag-adjourn ng impeachment court kahapon, sinabi ni Senate President Francis Escudero na muli itong magbubuka sa pagsisimula ng 20th Congress mula July 28. Inaasahang tatalakayin, pagdidebatihan at pagbobotohan ito ng mga bagong hanay ng mga senador sa susunod na Kongreso. Yan. June 28, mga kabaitan. Tandaan nyo po yun, ha? Tutukan ho natin yan kasi naandyan na ho. Papasok na ho dyan si ang Senador Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. Sabi ni Mema na hindi daw mananalo itong si Rodante Marcoleta. Tinalikuran na daw ng mga kasamahang iglesia ni Cristo, mga kabalitaan. Ano kaya ang reaksyon na ito na pumasok si Senador Marcoleta? Anyway, sa 20th Congress, June 28, mga kabalitaan, dito abangan ho natin yan kasi talagang parang bulkan na sasabog ho sa ingay yung pagpalabas ng kanya-kanyang opinyon at talino ho dyan sa Senado laban ho sa pagdidebate nitong impeachment kay VP Sara Duterte.
At titignan ho natin kung may puwang ba at sila ba ay makakalusot sa talino ni Senador Marcoleta, mga kabaitan. Yun lang hinihintay ho natin kasi napakagandang laban ho ito. At si Inday Sara handa na rin ho sa impeachment ito para siya ay dumalo. Sabi pa nga niya na isa siya sa 88% ng mga Pilipino ang dadalo ho sa impeachment para matuldukan na ho itong mga akusasyon laban sa kanya kung sino ba talaga ang may gumagawa ho ng hindi maganda at paglustay ng pera sa taong bayan, mga kabalitaan. Abang-abangan ho natin yan dito lamang ho sa ating programang Danagan Balita Reaction na video. At ngayon naman po, mga kabalitaan, dito ho sa usaping impeachment pa rin, sabi nito ni Escudero na pinapabalik niya po at ni Alan Peter Cayetano ang article of impeachment. Maraming lima lang namang hindi ang sumang-ayon. Pero yung Kamara ho, no choice talaga ho dito, kundi sumunod sa utos ng impeachment court at ito'y pinaninindigan talaga ni Chis Escudero. At nakita at narinig nyo naman ho yung kanyang paninindigan na hindi ho kami magpapauto, hindi kami magpapadikta, magpapalieg sa Kamara. Dahil nga hindi nila ito siniseryoso, inuupuan ng 2 buwan, pagkatapos in last minute ay saka na ho sila urada na ho ipinapasa ho nila ito sa Senado. So ito po yung karagdagang impormasyon sa isyong ito, mga kabalitaan. Willard, makailang beses sinabi ni SP Cheese na wala silang balak ilibing ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pero lumipas ang 4 na buwan at tila ganun pa rin ang nangyari at tila take it or leave it ang mensahe ni SP Cheese sa House Prosecution. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Walang choice ang House of Representatives kundi mag-comply sa hinihingi ng impeachment court. Yan matapos ipasa ng Korte sa Senado ang mosyong ibalik sa Kamara ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ang grounds ng motion, kailangang i-certify ng House members na di sila lumabag sa 1-year ban rule matapos magpasa ng 3 impeachment complaint nitong nakaraang taon. At dapat mag-commit ang 20th Congress ng House na handa itong i-pursue ang impeachment complaint laban sa bise. Pero trabaho nga ba ng Senadong questionin ang proseso ng House pagdating sa transmission ng impeachment articles? May nakapaloba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay kaugnay ng impeachment. Wala namang pagbabawal Karapatan din daw ng senator judges magmosyon tungkol sa pagpapadismiss ng reklamo laban kay VP Sara o pagpapakonvict sa kanya. Una nang pinuna ni Senator-elect Ping Lacson ng paghiling ni De La Rosa na ibasura ang impeachment. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Depensa ni Escudero, di niya pwedeng pigilan ng senator judges tungkol dito. Gusto niyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat na members ng impeachment court at sabihin ito lamang ang pwede niyong sabihin, ito bawal niyong sabihin? Lumitaw ang isang Politico report na may private conversation umano sina PBBM at SP Cheese tungkol sa pag-scrap ng trial. Paglilinaw ni Escudero, di sila kailanman nag-usap tungkol sa impeachment at prioridad daw ang pagpasa ng priority bills. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Una na rin nilinaw ni SP Cheese na di nila intensyong patayin o i-dismiss ang impeachment complaint. Katunayan, nakapagpadala na ang Senado ng summons laban kay VP Sara ngayong araw at natanggap na ito ng OVP. May 10 days para sumagot ang bise. Si incoming Senator Tito Soto at posibleng kalaban ni SP Cheese sa Senate presidency, pinaalalang hindi supreme ang plenaryo, kundi ang konstitusyon. Yung magandang laban talaga to, yung Kamara ho talagang pinipiga na ho ni Chis Escudero na kailangan ho talaga na i-certify ho nila itong articles of impeachment. Dahil nga po, alam naman ho natin na ilan ba yung nag-file ng case na 3 na yata, 1, 2, 3. Parang kung hindi ako nagkamali, correct me if I'm wrong guys, parang pang-4 yata na impeachment yung kanilang tinanggap na itinuloy ho at in-impeach ni Sara Duterte diyan sa Kamara. Yung 3 ho ay naiwanan na ho mga kabalitaan. Pero ayon sa batas ay isa lang dapat. Isa lang dapat ang tatanggapin ho. Isa lang dapat yung tatanggapin ng Solicitor General.
para sa gayon matuloy ho yung impeachment. Maya-maya po, para maintindihan ho natin kung ito ba ay against or lumabag ba sila sa konstitusyon, sa ating saligang batas patungkol sa impeachment, itong mga buaya dyan sa Kongreso, sa House of Retaliation, may papakita ho tayong napakagandang explanation ho mga kabaitaan dito ni Regal Oliva yata yun. No? Napakaganda yung explanation niya patungkol ho dito at sinasabi na ito pong nangyaring pag-remand sa impeachment, article of impeachment, hindi ho nagkakahulugan na kumampi ho sila kay VP Sara Duterte. Bagkus, ito po'y binigyan ng pagkakataon na maikorek ho ng mayabang kapulungan na hindi ho sila lumabag sa batas o kung anumang pinagbabasihan na naayon ho sa ating konstitusyon mga kabalitaan. So ito po ang magandang pagpapaliwanag at kailangan ho mga kabalitaan, ipapakita ho natin sa inyo para ho naman maintindihan talaga. Maintindihan kung ano ho talaga. Kasi nga, ito ay tinatawag lamang na constitutional pause. Kumbaga, hold muna natin, hindi muna natin ito ituloy, kailangan i-correct ho ito, i-certify ho ito sa Kamara, ibalik yung article of impeachment doon para makita ho natin na hindi ito lumabag sa batas. Ngayon, ang tanong, pag naibalik ho ba, ay itutuloy po ba sa 20th Congress mga kabaitan? Yun po yung mga maraming katanungan, maraming nagtatanong patungkol ho sa 20th Congress. Papakinggan muna natin ang naging pahayag ho dito sa isang political analyst na si Sir Froilan, na sinasabi niya dito na ang pangyayari ho ngayon, kaganapan ngayon sa Senado patungkol sa impeachment laban sa ating Pangulo ay malaki ho itong epekto sa 2028 elections. Alam niyo po mga kabalitaan, itong si Froilan, isang political analyst, ay talagang na-target niya po. Tukmang-tukma ho yung kanyang pagpapaliwanag noong mga nagdaang mga buwan bago ho yung halalan na marami hong masasagasaan ang mga kumontra kay Inday Sara Duterte at may malalaglag na kaalyado ng administrasyon. So, tukma ho. At ito, pakinggan naman natin kung ano masasabi niya patungkol sa darating na 28 presidential elections, kung malaki ba talagang epekto nitong pangyayari ho sa impeachment dyan sa Senado. Dr. Calilo, ano ho ang reaksyon niyo ho rito nung sabihin po, nung magbotohan po itong mga senador, magmosyon si Senador Alan Peter Cayetano na i-remand o ibalik back to sender itong articles of impeachment sa Kamara? Well, siguro ang pinakamaganda yung tignan natin, mula nung final itong impeachment complaint at itong verified complaint galing sa Kongreso noong Pebrero, maliwanag naman talaga na marami rito hindi talagang we'll try to see how the Congress will react to this. Ang problema lang kasi is I believe naka-recess na rin ang Congress right now. So, kapos na sa panahon, Yes, that's right. Pero kasi kung titignan naman natin, tali din naman dito ang Senado. Dahil kung ipagpapatuloy nila yung impeachment, which will run counter to the very policies that they have, particularly the Senate Impeachment Rule number 44, baka sila naman yung matechnical ng kampo ng legal team ni Vice President Sara Duterte. Okay. So I think they really want to go here by the rules so that at the end of the day, walang magiging legal loophole na maaaring ilaban sa kanila. Of course, they're also trying to maintain their institutional integrity here as a body of senator judges. And of course, ayaw nila na at the end of the day, sila yung parang makikita na hindi nila sinunod yung kanilang sariling mga polisiya. Well, kung titingnan po natin kasi, yung pulso talaga ng NASA, if you're going to base it on the most recent survey conducted by Okta, for example, majority of the people really would want to have an impeachment trial proceed. And but of course, we need to understand that the Senate, acting as senator judges, they also have their reasons, particularly political and otherwise. That's why they have to be very careful treading party lines as well. And at the same time, what will be their political future come 2028? They have basically seen how the Vice President has been very instrumental, particularly in ensuring the victory of many of her endorsements these elections. And I think they also would not want to lose whatever political capital they have by just simply going against the Vice President. Pero para sa akin, at the end of the day, mas maganda talaga na talagang matuloy ang ating impeachment. Alright. Hindi lang naman para sa anong political reason, but for the public to really see
to know whatever irregularity if there is, and also for the Vice President to also clear out her name once and for all. I think this is the right venue for her to do that. Apo. So you mean to say, sa madaling sabi, pwede na natin, is it safe to say na the Senate is playing safe? Well, if you try to look at it, ang optics kasi is the Congress is pushing for this, and they have the numbers when they elevated it in the Senate. Now the Senate right now is bringing it back to the Congress, and they also have the numbers. So basically, it's all about the reasons and the contentions as to why they are actually, parang passing the ball to each other. Siyempre, hindi po natin may aalis talaga yung mga political implications and the alliances. Pero nga, banggit ko nga kanina, I think the vote was not really done along party lines because there are several, for example, majority senators who actually voted in favor na maibalik ito sa Kongreso. So, would like to think that they voted with the liberty, and nakita naman natin lahat sila binigyan ng pagkakataong magsalita at binigyan sila ng pagkakataon na maipahayag yung kanilang posisyon, and I think it's just right na magawa itong proseso na to kaysa sa outright dismissal. Assuming na gumawa ng hakbang ang Kamara, let's say sinagot na nila, kumbaga sinagot o hindi, ano magiging bearing no na Dr. Calilong? Yun nga po ang medyo problematic ngayon, dahil unang-una naka-recess na yata ngayon ng Congress. That's one. And of course, if they may call for a special session just to resolve this. But the thing is, yung bilang, hindi ko alam kung kaya pa rin nila na ilagay yon yung ganong karami, kagaya nung Pebrero, knowing na yung dynamics ng ating politika medyo nagbago after the 2020. Ito guys, magre-react lang ako itong pag-recesso ng Kamara. Talagang yung bilang ho ng mga kongresista dyan, kung mamimaintain pa ba nila yung 215 na lumagda. Kasi napakahirap po dahil tapos na nga po yung eleksyon. At napakagandang idea hong ginawa dito ni Senator Alan Peter Cayetano na pinapabalik niya doon. At dito natin masusukat, peperma ba yung 215 na mga kongresistang unang lumagda ho sa impeachment sa pag-impeach nila kay Inday Sara Duterte. Di po ba? Dito natin malalaman Kasi nga, dahil yung pagpipirma ho nila ay sinasabi ni Tiangco na napilitan ho yung mga kongresistang pumirma ho dito dahil sa ipinangako ho nila limpak-limpak na salapi. At dinadaan pa ho nila ito sa sinasabing proyekto para mabigyan ho sila, mai-release ho yung budget para ho doon. So kaya pumirma ho yung iilan. Karamihan pala kasi 215 300 something yung kongresista diyan. Maliban sa mga mababait na hindi kongresista, talagang congressman na kagalang-galang talaga ha. Tinutukoy ko lang po yung mga kongresista hong na sinasabi ho natin. So ibig sabihin ho nun, naka-recess na ho sila. Ang tanong po ba, epektibo po ba ho yung clickbait ni Tamba sa pangakong mabigyan ng pera na gagawin sa proyekto ng bawat distrito basta pumirma or lumagda ho ito sa impeachment or sa article of impeachment. Kasi ang malaking problema ho ngayon sa Kamara, pumirma lang ho yung ilan, ang ilan ay hindi ho nagpakita. Dapat manumpa ho kayo at sabi daw ni Solgen sa Kamara na pwede lang daw tawagan, i-confirm siya ba na pipirma, ganito, ganon. At yung iba online. Pero parang hindi yata yan na katanggap-tanggap po sa ating konstitusyon. Kaya yung iba pumirma at hindi ho nila ito nababasa. Basta, pipirma sila at atat na atat nang makakatanggap ho sa pera mula ho sa kaban ng ating gobyerno na ginamit ni Tamba para sa kanyang pansariling interes, mga kabalitaan. Dito ho natin malalaman talaga kung wala bang babaliktad. Kasi bumaliktad na nga itong si Duke Frasco. So nagkakainitan na sila dyan at tinanggal na ho siya sa NUP na party para ho sa kanilang administrasyon na siya ay parang itiniwalag na. So sabi ko nga sa inyo sa una nitong bagong vlog ho natin nakalipas lang na na-upload ho natin na baka bukas makalawa mayroong dadagdag ho nakakambi o sasama ho sa desisyon ni Duke Frasco, mga kabalitaan. So itutuloy ho natin dito si Dr. Froilan na Calilong. 25 electrons. Yes. But we shall see, Then there are also several parang talks in the lower house about the possible change of leadership. So this will also change the dynamics, as to their loyalty and allegiance to the current speaker. So all of these things may actually complicate the position of the Congress
And I think this is something that they also did not anticipated, when the hearing was conducted yesterday by the Senate. So hindi pa naman naghihingalo ang impeachment, Dr. Galilong? Well, I wouldn't want to think na gano'n. Pero yun nga, kung titignan natin, unang-una rito yung material time is, I think the window is very, very small. At the same time, it may actually face some constitutional problems in hurdling it. Because as we know, it's Article 11 naman, we can only file an impeachment case once every year. And if this was filed last February, it's going to be very difficult to actually file it again right now, unless they will just be superseding the previous impeachment complaint, and bring it back to the Senate, which I believe may be quite problematic at the same time, because there is a reason why the Senate brought it back to the Congress in the first place. So ito yung mga kinakailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin ngayon sa Kamara, especially right now na yung bola nasa kanila na ulit. Lalo na may gagraduate na mga senador. May mga gagraduate na mambabatas. Kaya nga, Right, so tatapusin na natin dito si Dr. Froilan Calilong, mga kabalitaan. At sabi ko nga sa inyo, talagang yung karma, hindi mag-iingay yung karma, kusang lalabas lang ho yan. Kasi kung tama ho talaga yung ginagawa nila, yung plano ho talaga para sa bayan, para sa Diyos, na kailangan managot si Sara Duterte dahil nga ito ay nakagawa ng hindi maganda, lalo na yung accountability na tinatawag, at kung ano-ano pang mga ipinukol na kaso, akusasyon laban sa ating Pangalawang Pangulo, ay talaga magwawagi ho dito at susuportahan ho ng taong bayan. Ikaso nga lang, mga kabaitaan, nalaman na ho natin sa hindi pa po nila sinimulan yung investigasyon, ay lumalabas na ho sa bibig ni Sara Duterte na may kumanta ho dyan sa Kamara at nagsabi sa kanya na balak ho si Sara Duterte patalsikin sa kanyang posisyon bilang Pangalawang Pangulo ni Tambaloslos at ito'y gagamitin ho yung pera ng taong bayan. So diyan pa lang ho, maling plano na ho, napakasamang plano ho yan at naniniwala ho tayo sa karma at naniniwala ho tayo na hindi ito papayagan ni Papagad, yung gagawin ho pagtataydor nila kay VP Sara Duterte na parang trinaydor na rin ho nila yung 30 million mahigit na bumuto ho sa ating Pangalawang Pangulo. Kaya kung gusto niyo po itong ating video presentation, mga kabaitan, salamat po at i-share nyo na po ito. Then baliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin ang subscribe button dyan. Sa gustong mag-exclusive member sa ating bahay, pwede nyo po i-click yung join button dyan. Salamat po sa ating exclusive na miyembro, si Romeo de los Reyes, si Ma'am Rosana Concepcion, at itong si Elijah TV, mga kabalitaan. So join na ho kayo and huwag niyo pong kalimutan, mga kabalitaan, tuloy-tuloy lamang ho sa panonood hanggang sa matapos ang video inyong pinapanood, kabalitaan. Salamat ho sa mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands sa pagbabantay nyo kay Tatay Digong Duterte, Mami Rose at Toby Tobias dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, and of course kay Ma'am Ann Santos na lagi hong minsan nauna pa nga itong mag-comment, mga kabalitaan, at saludo ho ako sa kanya sa kanyang pagiging loyal ho sa ating munting bahay. Wala na, burn na ho tayo. Si Mamano Santos, baka sisingilin ako ng pamaskwa nito. Alright. So, ganun din sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. Kag sa aton nga mga hiligay ng speaking tada, madamo nga salamat. Kag tani kamo always kamo magatulok sa aton nga programa. Kag tani gina-share nyo ni ang video naton para at least mabaluan man sa aton nga kuturan abroad, kag sa inyong mga lugar sa inyong mga panimalay nga way pa kabalo sa aton nga bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. And of course, lagi tayong sumasaludo sa mga tinuturing nating makabagong bayani ating bansa, ang overseas Filipino workers around the world. May nagtanong pala dito na ang gaganda daw ng mga balita ho natin, very informative daw, but hindi daw umaangat yung subscribers. Actually po, umaangat na ho yung subscribers ho natin. Ito yung nagtatanong, mga kabina, pinakita ko lang sa inyo sa screen. Umaangat, tumataas ho siya, kaso nga po, binabawasan agad. Parang hindi nila tayo hindi na inayaan na aangat pa yung mga subscribers natin, at pag merong nag-subscribe, tatanggalan ho nila, mga kabaitan. Kaya ang sabi ko sa inyo, labanan ho natin sila sa pamamagitan ho ng notification bell at pag-share sa ating video, mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan o Mindanao, saan maglupalip ng ating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. To God be the glory. Mwah! Chip, chip! Mwah! Peace out!
Trend agad balita.